Madami na pong tinakasan si Sara Duterte na hindi natin alam dati, nakasabwat pala si Cheese na minamandoan niya si Cheese para po ang impeachment ay magago at hindi talaga matuloy. Kaya pala tong hayop na Sara Duterte, pa-easy-easy lang. Ngayon lang natin nalaman. Kaya pala tong si Sara Duterte, pa-easy-easy lang. Dahil kontrolado niya yung Senado na hindi natin alam dahil sa hayop na si Chis Escudero. Oh. At ito lang ang pakiusap ko sa mga kababayan natin. Please lang. Yung may mga lawak na isip dyan, napakabobo naman ng mga tao na talagang pinapalampas si Chis Escudero. Pinapalampas yung mga ibang senador yan. Pero nakatuon. Diba? Nakatuon po kay Speaker Romualdez. Totoo lang po. Hindi ko alam bakit si Chis Escudero nagtatago sa istoryang ito na siya ang dapat may witness po na nandun ngayon sa NBI, sa ombudsman na si Bernardo na tinuturo si Chis Escudero. Samantalang si Romualdez, nasa ng witness ni Peluca de Anit de Polgoso. Moko-loko. Anak ka ng po. Diba? Yun eh. Anong problema? Bakit tong hayop na Chis Escudero na to nakakagalaw pa? Yun ang problema eh. Pagkatapos tayong loko-lokohin netong Chis Escudero na to. Aray ko. Diba? Sara Duterte corruption case, a crashing blow to education. Kaya ang edukasyon natin, ano nangyari? Nababoy na walang nagago po ang edukasyon natin. Kawawang mga kabataan, ibinulsa ang pera, pinamigay. Ngayon lumalabas si Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Nakaka-LSS talaga, no? Na-LSS din ngayon. Nakaka-LSS, no? Ramil Madriaga. Madriaga. LSS, man. LSS, okay. Eto na. House panel opens probe on DepEd alleged fund misuse under VP Sara. Eto po yun. Yung napag-alaman natin, etong lintik na confidential funds, 115 million at 125 million na confidential funds. Diba? Ngayon, nagdudugtong na. Yung kwento ni Gina Acosta, yung kwento na hanggang kay La Chica lang. Diba? Yung kwento lang na hanggang kay La Chica inabot ni Gina Acosta ang pera, hindi na natin nasundan. Sino ang nagsunod? Sino? Si Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Ngayon, makukumpleto na ang kwento. Bakit makukumpleto ang kwento? Dahil kay Ramil Madriaga. Dahil sa isang bagman na pinagkatiwalaan ni Sara Duterte na pinagpalit kay Harry Roque. Dahil si Harry Roque po ang nagkaso kay Madriaga at imbis na kampihan po ni Sara Duterte, hindi po kinampihan ni Sara Duterte si Ramil. Ang kinampihan niya po si Harry Roque dahil po si Harry Roque ay nagbibigay kay Sara Duterte ng pera ng Pogo. Now we know. Diba? Tama. Ball ng bugay. La Chica, Nolasco, Madriaga. Mali. Kulang ka eh. Gina, La Chica, Nolasco, Madriaga.
Si Dora. Si Dora. Dora. Gina. La Chica. Nolasco. Madriaga. Dora. Dora. Pagtapos kay Dora Sara. Sino kasama? Si Delicioso. Sino si Delicioso? Yung unggoy. Sino yung unggoy? Si Harry Roque. Titi Dora. Titi Dora. Titi Dora. Anak ka ng po. Ngayon malinaw na. Kasi si Sara mas pinili si Harry Roque. Tapos na ang papel ni Madriaga eh. Naayos niya yung dispose ng pera eh. Ngayon, hindi napigilan ni Sara si Harry Roque. Sa tutuusin, pwede pong kontrahin ni Sara na huwag mong kasuhan si Madriaga, madayari ako. Pero hindi. Akala niya sa pagkakakulong ni Madriaga, siguro, ganito nangyari dyan eh. Inopera ni Harry Roque yan. Huwag ka mag-alala, Inday. Papakulong ko na lang yan. Kasi po, lumalabas po ngayon sa istorya, lumalabas po sa istorya ngayon, si Harry Roque po talaga ang nagplano at nagplanted. Planted evidence, planted scenario, planted situation, planted na tao para po makulong si Ramil Madriaga. Yan po ang lumalabas. Hindi kaya Inday Sara Duterte, Fiona, asawa ni Shrek. Hindi kaya kung ang tatay ay pagpatay ang ginagawa para manahimik, ikaw naman ganyan naman ang ginawa mo. 'Di ba? Hindi mo mapapatay. Ngayon naman talagang pinaplano nyo makulong. Dito pa tayo. Rappler, ang damot mo naman. Pinipake news na nga ako eh. Rappler. Ayaw. Sige, wag na yan. Wag na nga yun. Ayaw ni Rappler. Dito na tayo sa ka-article na. Plunder Raps filed versus BP Sara and 15 others. Eto po, pag nakita nyo, eto may papa-imagine ako sa inyo ha. Alam ko matalas yung utak nyo eh. Kaya po yung thumbnail natin ay, ang thumbnail po natin ay hindi po clickbait. Ang thumbnail natin, delikado si Sara dito. Siguradong swak sa pagkatanggal ito. Swak na pagkatanggal ito. Bakit kamo? Dito nyo po babasihan. Alam ko matatalino kayo. Dito nyo po babasihan. Plunder Raps filed versus BP Sara and 15 others. Ito po, safe. Plunder Raps filed versus BP Sara. Wala pong kwenta yan. Wala pong kwenta yan. Pag yan lang po ang nangyari. Ano po ang may kwenta at delikado? Ito pong delikado. Dito po magdedelikado si Sara. Saan? Sa 15 others. Bakit, Nyolo? Tandaan nyo po to. Etong mga 15 others na to, hindi po katulad ni Sara Duterte yan. Maraming pera. Hindi po katulad ni Sara yan. Maraming koneksyon. Hindi po katulad ni Sara Duterte yan. May pera ng Pogo, pera ng China. Etong 15 others na po ito, karamihan dito, ordinaryong tao. Diba? Ayan po. Ito po ay taktika. Taktika to. Mabuti po, sinamahan to ng 15 others. Diba? Ito pong 15 others na to, ito po ang makakatulong sa pagpapaliwanag po dito sa ginawang korupsyon ni Sara Duterte. Okay? Sino ba tong 15 others na to? Kaya lang ha.
Ito pong 15 others, teka lang ha. Wala dito yung 15 others. Basta yan, yung pinel nila na 15 others yung sa OBP stop. Ito po nga po yung, yung tinalakay natin nakaraan. Ito po kasing 15 na to ay mga ordinaryong empleyado ni, ayan o, nandito rin po ang statement ni Gloria Mercado, Chief Accountant, Runa Catalan, who said they received 50,000 envelope. Yung nga po yung from Sunshine Paharda, claim the funds from the OBP. Tandaan nyo po, focus tayo dito sa 15 others. Ito po, maganda po itong pinail nila. Maaari pong masave si Sarah. Pero, mamumblema po si Sarah kung paano, bigyan ko po kayo ng senaryo. At tatandaan nyo si Gina Acosta, di ba? At tatandaan nyo po si Gina Acosta kung paano niya hirap na hirap. Oh. Kung paano po, ayan no, tatandaan niyo yan? Tatandaan nyo ba yan? Kung paano niya halos gawing patay si Gina Acosta. Makatakas lang po. Makatakas lang. At ibaling ang kwento sa ibang bagay. Ngayon po, hindi na pwede yan. Dahil mismo, yung 15 na kinasuhan ay sasagot ngayon. Sasagot sila ngayon. Paano mo gagawin, Sara Duterte, yan ngayon? Pag na-validate po ng ombudsman to, kailangan sumagot ni Sara at nung 15. Etong 15, Sara, paano mo ngayon padedepensahin tong 15? Dahil sila ay kinakasuhan ng plunder. Ha? Tingnan mo ginagawa mo, nagpatay-patayan para sa'yo. Ginagawa mong tarantado mga staff mo. Ginagawa mong imbalido. Oh? Ganyan ba? Oh, ganyan? Sa plunder, wala nang ganyan, Sara. Tingnan mo. Ayan ang pinaka-tanga movie of the year. Anak ka ng po. Ha? Ayan ang pinaka-tangang movie of the year tsaka special effects na pinaka-bano. Ha? Akala ko pinaka-pangin special effects yung sa GMA 7 dati. Eto pala ang pinaka-pangit, oh. Tignan mo, oh. 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 Putik, oh. Putik, oh. Biglang naging ganyan. Oh. Yan ang poproblemahin po ni Sara Duterte. Yan po ang poproblemahin niya. Hindi niya makokontrol ang 15 staff niya. Hindi niya pwedeng magpatay-patayan yun. Diba? Hindi mo pwedeng magpatay-patayan yun. Etong 15 staff na to, mamimili group po sila ngayon. Dahil po, kakasuhan sila ng no bail na plunder. Yari-yari ka. At pag nakasuhan ko po, nakita po ng probable cause. Eto po yun ha, makakita ang ombudsman ng probable cause. Kulungan po yan. Maaaring makaligtas si Sara Duterte. Pero yung 15 po, makukulong po yan. Ha? Pero yung 15 po, makukulong po yan. Sabi ko sa inyo. Oh. Paano pag nakulong yon? Alalahanin ba rin kaya kayo ni Sara? Katulad ni Ramil Madriaga. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo nakaraan, yung sinasabi namin sa inyo nakaraan, may babaligtad talaga. Kasi po kinakabahan sila. Wala naman silang ginawa. Sumunod lang kay Sara, makukulong pa sila. Anak ka ng po. Kaya yan po ang poproblemahin ni
Sara Duterte. Ito pong 15, ha? Ito pong 15 na maglalaglag sa kanya. Kasi po, kapag nakitaan po to ng kapag nakitaan po to ng probable cause ng ombudsman, yari ito. Isa lang sasabihin ng ombudsman bibigyan niya ng warrant of arrest. Diba? Pag binigyan po ng warrant of arrest yan, mamumblema na yan. Matataranta yan. Kulungan na yun Kulungan po yun. And pag kinulong ka, no bail ang plunder. Ang dami po kasi mga DDS ngayon na tanga-tanga talagang mga vlogger. Sinasabi nila, impeachable officer, si Harry Roque. Impeachable officer si Sara, hindi maano yan. Wala kaming pakialam kay Sara ngayon. Ang pakialam namin, dito sa 15 na matatamaan, Harry Roque. At mga DDS sa vlogger na bobo. Kasi itong 15 na tatamaan, ordinaryong tao. Itong 15 tatamaan, kinakabahan na to. Itong 15 tatamaan, mahihirapan sila. Paano nila maipagtatanggol ang PO na? Dahil pag sila'y nagsinungaling dito, straight selda sila. No bail. Hoy, Papa Trix, shout out. Subscribe kayo kay Papa Trix. Diba? At ito pa, nag-file na rin po. Ito. Ayan po Ayan na, nag-file po kanina si ayan, ayan, basahin natin ang affidavit. Ito na. December 15. Na-file na po sa Ombudsman. Dear Ombudsman Remulla, we write in our capacity as counsel of Ramil Madriaga, who respectfully seeks the attention of the Honorable Office of the Ombudsman regarding matters set forth notarized affidavit, which we transmit and refer to for appropriate action evaluation. Ayan na po sinasabi niya. We submit these referrals in deference to the Ombudsman authority to investigate and act upon acts or omission for public officers and employees. We respectfully request for the appellant and this law firm be duly informed of any action taken as well as any directives for further compliance. Palad Lauron Law Firm, Attorney Mark Anthony T. Ayan po. Diba? Ngayon, ang problema ngayon ni Sara Duterte, hindi lang siya. Ang pinoproblema po ni Sara Duterte ngayon ay yung 15 dinamay nila. Tandaan nyo po sa tinagal po ng pinanood natin kay Sara Duterte, kung gaano kahina ang kanyang mga staff na OBP sinungaling. Huling-huli po ng mga congressman. Huling-huli po. Ngayon, kung dun pa lang sa Quadcom or sa mga hearing, nahuhuli na ang kanyang OBP staff na mahihina kung paano magsinungaling. Kaya nga po nako-contempt yan Pagdating po niyan sa husgado, ewan lang natin kung hindi talaga umamin yan. Aamin po yan. Ilalaglag po si Sara niyan. Kasi po, ooperan yan Ooperan niya na maliligtas sila sa suit o kaso. Ayan yan. Ooperan yan. Kasi pag inoperan yan, ang makukulong lang talaga dyan yung big fish. Sino ba yung big fish dito? Si Sara. Nandiyan pa si Ramil. Na ilalaglag niya sino? Sila Chika. Sila Chika, ilalaglag na may kaugnayan kay Nino. Kay Gina Acosta. Na si Gina Acosta, inutusan Nino
Sara Duterte. Paka-basic eh. Tingnan nyo, simulan nyo kay Ramil Madriaga. Inutusan siya eh. Nino, nila Chika Nolasco. Paatras. Ano sabi sa quad kong irim ni Gina Acosta? Oh. Sabi po ni Ma'am Sara, ibigay ko lang kay La Chica. Tatandaan nyo yun? Oh. Diba? Yan ang problemahin ni Sara Duterte. Yan talaga po ang magpapasibak sa impaktitang Duterte. Oh. Kaya yan po ang aabangan natin. Okay? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbuhay.
marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga